Top 6 legit loan application, approve ulit ako kahit na bad credit na sa kanila. Pero syempre, may mga negative feedback din ako sa mga babanggitin ko, kaya panoorin niyo muna hanggang dulo para malinaw lahat bago kayo mag-try. Kaya ay nasimulan na natin. So hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At kung may bago kang gustong subukan na loan application, i-comment mo na yan para ako muna yung magta-try para sa'yo para hindi nasayang yung effort mo. So this video nga pala ay requested ni Katrina Jelly Marie Uy. At sabi niya, hello me, ano pa kaya yung apps loan na pwedeng makaulit ng loan kapag may late pay ka ng bayad sa apps? Anong apps kaya ito? So yan na nga yung pag-uusapan natin at eto may super legit at may list pinaka-list option ko na i-share ko din sa inyo dahil yes, nag-a-approve pa din sila kahit na-overdue. At unahin na nga natin sa listahan ang S-Loan. So disclaimer, ito ay subject for approval din at sa mga requirements na ipapasa natin. Maaaring ako is na-approbahan kahit bad credit na pero depende din sa my credit profile natin. Unahin na nga natin sa listahan ang S-Loan. Dito, first loan ko, 12,500 agad. At pwede kang pautangin dito ng up to 100,000 pesos. Ilang beses na ako ditong na-overdue. Pero dahil ino-on ko nga yung loan protection fee, ayan, nawe-waive nga yung aking penalty. Kahit na malaki yan, minsan 200 plus yung penalty ko, pero nawe-waive nga dahil ino-on ko yung loan protection fee. So, good way din yan para maprotektahan mo din yung account mo kahit na makalimutan mo na meron ka pala ditong due date. Pwede pala itong bayaran na 3 months, 6 months, 9 months, 12 months. At ito, cash talaga to na mawi-withdraw mo papunta dito sa my Shopee Pay. At pag nasa Shopee Pay account mo na, pwede mo na siyang matransfer sa may bank or e-wallets like GCash. At marami na din ako nagawang video kung paano ba mag-apply dito step by step sa S-Loan. Nasa YouTube channel ko lang din. And good thing nga pala dito, dati may mababawas na admin fee na 1%. So ngayon is wala na, buo na siyang matatanggap. At dati ay may 4.95% to na interest monthly at ngayon mas pinababa pa. So ngayon ay 4.45% na lang. At dito pala, nung natagalan ako ng pagbabayad is na frozen nga yung account ko pero bumalik din sa dati. Ang mabayaran ko na nga lahat-lahat. Saka sa may SPay later ko. So, yun lang yung ginawa ko at ayun, nakautang ulit ako. So, ayan, ilang beses ako na overdue pero okay pa din kahit bad credit na. So, ayan, huwag niyong patagalan yung pagka-overdue nyo para mabilis bumalik yung pinaka-credit limit mo sa kanila. At ang pangalawa ko na nga sa listahan na yes, may re-recommend ko din ay ang G-Loan. So, dito pwede kang pautangin ng 1,000 pero may nababasa ako na 500 yung ino-offer sa iba. Pero up to 150,000 pesos nga yung maximum na pwedeng ma-loan dito. At nakadepende din sa may G-score yung pagkaka-offer sa'yo dito kung ikaw ba ay eligible na. Kung hindi pa, kailangan mo papataasan yung G-score mo. Pero ako is nasa 500 plus yung G-score ko, okay na. Yes, na-overdue na ako dito pero still pinapautang pa rin ako. Yun nga lang ang negative feedback ko dito, hindi naman siya din matatawag na negative feedback kasi consequence din tong matatawag dahil nga na-late ako ng pagbabayad, syempre bababa yung aking pinaka-credit limit sa kanila. So, dati nga is nakakapag-loan na ako dito ng 7,000 ng 10,000 pero ngayon is bumaba, nasa 5,000 na lang. Pwede itong bayaran ng 1 month up to 24 months. Depende din sa'yo sa may profile mo kung gaano kahaba na yung i-offer sa'yo na pagbabayad. Yung monthly interest naman nito is iba-iba din, depende sa account natin. Nag-i-start sa 1.59 to 6.99% at may 3% na processing fee. At ako nga ngayon, as of now, may 3.99% ako na interest monthly. At kapag nag-full payment ka naman dito, ibabalik nila yung unused interest mo as cashback. Gamitin natin lagi yung features ng GCash application para mas mabilis tumaas yung G-score natin. At may late payment fee nga to na 1% of unpaid installment mo. Plus, may 0.15% daily. And pagka naman nasobrahan ka ng tagal dito sa may pagkaka-overdue mo, ako kasi ay days lang. And ayun, na-offeran pa din ako. Pero pagka talagang inabot na ng months, ng years, possible nga na ma-blacklist ka na sa iba pang legit na loan application and even sa my house loan, car loans. Magre-reflect nga yan sa my pinaka-credit score natin sa may CIC dahil sila nga ay CIC compliant din. Kaya iwasan yung sobrang tagal na pagkaka-overdue dito. At pangatlo
Pangatlo sa listahan natin ay ang bilis or bill is. So kung na-offeran na kayo dito, comment down below. At kung na-overdue kayo sa mga nabanggit ko, comment down below din kung ano yung na-experience nyo para mabasa ko din at ng mga makakapag-try pa. Sa may bilis, personally pala, hindi ako yung na-overdue dahil shinare lang sa akin nung kaibigan ko na na-overdue nga siya and umabot ng weeks. May mga tumatawag sa kanya pero still pinautang pa din siya. Good thing nga din na kailangan nyo gawin is makipag-communicate kayo doon sa may agent na tatawag sa inyo. Maging honest kayo kung kailan nyo daw babayaran para ma-offeran ulit kayo. Yun nga lang is bumaba din yung credit limit niya. And dito naman pwede ka rin pautangan ng nagsisimula nga sa may 500 dahil may nababasa ako na nagko-comment sa akin. Pwedeng mag-increase up to 40,000 pesos. Napakaganda nito kaya please wag nyo sayangin yung opportunity na pautangin kayo. May standard rate sila na 3.49% per month. At pwede mo nga bayaran ng up to 12 months din. So may late payment fee na 50 pesos per day. At dito marereceive mo ng buo. So dito wala akong negative feedback na masasabi dahil okay to. Kahit na ma-overdue ka, basta maging honest ka at sagutin mo yung tawag nila. At ang pang-apat sa listahan natin. So ito guys, magiging honest ako, yung pang-apat, pang-lima, at pang-last na i-share ko sa inyo. Ito yung yes na aprubahan ako kahit na na-late ako sa kanila. Pero please, ito yung gawin yung list option, yung pagka talagang walang-wala na. Pero wag kayo dito magpapalate ng pagbabayad. Dahil ngayon pa lang sasabihin ko na, yes ko, kontakin ito kahit na hindi mo inilagay as contact reference para malinaw sa inyong lahat. So ito na nga pang-apat ay walang iba kundi ang Mr. Cash. Ito maire-recommend ko rin out of 140%. Kung kaya nyo naman bayaran on or before due date, pwede. Pero kung tanggap nyo sa sarili nyo na malaki ang makakaltas dito at hindi nyo buong matatanggap. So dito kasi mataas yung pinaka-service fee niya, umaabot ng 10% up to 20%. Yan yung mababawas in advance kaya hindi nyo siya buong matatanggap. At yung monthly effective interest rate niya is umaabot naman sa 15%. Yes, malaki pa din. Lalo na kung malaki yung amount na uutangin nyo. So kung malakihan, please huwag kayo dito dahil ang laki talaga ng makakaltas. So ako naman is kahit na na-overdue ako dito ng ilang beses, ay igino pa din nila, ipinush nila yung account ko up to maximum nga na pinapautang nila. Which is 50,000 pesos. Yes, yan na yung pinaka-offer sa akin. Pero wag nyong i-grab. Wag nyong i-grab pag hindi nyo talaga kailangan. Pwede kayo dito kung 1,000, ayan, 2,000, 5,000 maximum, pwede na. Basta kaya nyong bayaran on or before due date. So ito, natawagan kahit hindi ko inilagay as contact reference. At pang-lima sa listahan ay ang Isnapera. Dito sa may Isnapera, yes, meron ding pananakot. So up to 50,000 pesos yung pinapautang at 4 na reference. Kaya i-make sure nyo lang na yung reference na ilalagay nyo dyan is kasama nyo lang sa bahay para alam nyo at mapaliwanagan nyo agad. In case man na i-text sila pag malapit na yung bayaran. So ako na-offeran dito ng up to 2,500. So pwedeng bayaran na 30 days, 45 days, at pagka talagang good payer ka, 60 days, 90 days, up to 120 days. Pero ako nga is 30 days at 2 bayaran. And dito, hindi siya buong matatanggap dahil meron din ditong makakaltas. And last but not the least, ito nga ay ang Mega Peso. Ayan, yung 456, please, huwag niyong utangan pagka meron pa kayong ibang choice na napakagandang utangan. Nakapag-loan ng up to 50,000 pesos and ako nasa 20,000 plus na yata yung pinaka-credit limit ko dito. So meron ako ditong multiple loans and buo siyang matatanggap. Yun naman kinagandaan dito sa Mega Peso. Yun nga lang, medyo mataas din ang interest. At sa unang pagbabayad naman dito ay 15 days to pay. Yung first payment, yung pangalawa ay almost 1 month. Yung last na payment, almost 2 months. So yan nga yung 6 na loan application na yes, SEC registered din. Pero basahin nyo muna yung loan terms and agreements bago kayo mag-go sa kahit anong loan apps man yan. At huwag nyo i-accept pagka wala kayong pambayad na inaasahan dun sa ipapakitang due date sa inyo para iwas stress. And so nagtatanong kung anong phone yung ginagamit ko. So ito nga pala yung Samsung Galaxy A17. Pa-box type siya and type C. Meron din dito fingerprint sa may gilid. And napakaganda nito. So dalawa nga yung ganito ko, Samsung Galaxy A17 black and white. So thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!